So bali guys, ito yung update natin sa project po namin sa Lumina Homes Tanza Phase 6. So ang gagawin na po namin dito is yung pinakababa. Ayan, before po kami mag-install ng mga tiles, nag-wirings po muna. Then magkakaroon din po tayo dito ng cove ceiling. So sa labas, since makakagalaw na kami, is nag-start na rin po mag-install ng ating metal spandrel. Ayan, halos patapos na. Then, i-share ko rin po sa inyo itong bago naming makakasama sa Team Ray. Ayan. Meet our new kasama sa hanap buhay. Si Richie, kasi pang mayaman eh. Pang mayaman daw ang pangalan, dahil yun nga po is yung aming pinaka-tagline sa aming page is pang mayaman. So, tama raw FX po yan. Ayan, thank you Lord na approve ulit ang aming car loan. Pangatlo na po yan. So, ito guys, ang purpose po niyan is para maisakay po namin lahat ng aming mga equipments, yung aming mga tools na hindi nababasa. So, back na po tayo dito sa ating renovation. 60 by 60 po ang gagamitin dito sa ating countertop. So, kinakat na po muna lahat ng mga kantuhan before po yan ikasa o i-install para sunod-sunod ang pag-i-install niya. So, ang diskarte ng tile setter ko is ganon. Ikakat po muna lahat, then install na rin po lahat. So, i-share ko rin po sa inyo, dito rin po sa Team Ray is meron tayong pinaka-electrician. Kaya wala lang kaming problema pagdating po sa electrician. So, ito guys, natapos nang i-install. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yung gagawa sa team namin is talagang marunong, may diskarte. Alam na yung pinaka-diskarte, kaya pag nag-install, mabilis na lang. So, the rest po ng unit is naka-masilya na. So, recap lang din po tayo kasi parang 2 months, mahigit na rin po ata kami. Yun nga, wala pa rin silang water connection. So, ayan guys, dito po sa baba, lahat po is naka PVC panels ang gamit. Then, meron tayong dalawang cove light dito, cove ceiling. So, dito po sa part na yan is flat ceiling na lang po papunta sa ating kitchen. Tapos, ito pong ating staircase, sunod na rin po yan, ita-tiles. Gamit po ang 20 by 100. So, dito po sa ating bathroom sa second floor, ayan, na-tiles na rin po yan. Okay na rin po yung ating 2-room partition. Yung isa master bedroom, yung isa po is walk-in closet. So, guys, dito may pintura na. Ito pong ating bathroom dito, magaspang po talaga yan, gawa ng pag nag-install tayo ng tiles, kailangan rough surface. Tapos ito po is nalagyan na siya ng waterproofing. 3 coating po yun. Kaso yun, hindi pa nga po namin siya ma-tiles gawa ng wala pang water connection. So ito po yung walk-in closet na sinasabi ko. So magkakaroon dito ng cabinets. Abangan nyo po. Then, ang wala na lang po namin dito is yung mga accessories, which is may-ari po ang bibili. Tapos, yung pinto na lang po. Yung mga pinto, wala pa. So, matatandaan nyo kung nakapalo kayo sa aming YouTube channel, is mapapansin nyo, halos same lang din 2 kwarto, pero pinalaki po yung 1 kwarto. Ayan. So, ang boysen po ang ating pintura dito. Tapos yung kornisa natin, meron din pong pintura yan, light beige. I-share ko po sa inyo pag nakapag-update po ako ulit dito. Ayan po. So, yung hagdan natin, ayusin pa yan. Then, yung tiles natin dito sa baba, i-install din po yan. Abangan nyo po. So, lahat po ng mga tiles, mga PVC panels, mga kulay, si client po lahat ang pumili niyan. So, lumawak na po dito sa baba. Bali, yung pinaka bathroom po dito sa baba is
tapos na rin po siyang i-tiles. Kaso yung mga accessories po is hindi po muna siya in-install. Tapos ito po is papa-installan din po siya ng aluminum door. Abangan na lang po natin sa mga susunod na araw. Ayan po yung fittings para po sa bathroom sa second floor. Then lalagyan po natin yan ng kisame. Hello po, good morning. Ayan, update po tayo. So ang team natin dito, habang nabubuo po ang unit, konti-konti na rin po silang nababawasan at lumilipat po sa ibang project. So mostly ang gagawin na lang po dito is tiling works, tsaka yung painting works, tsaka po yung cabinets. So itong gate natin, medyo malaki yung awang niyan. Lalagyan po kasi ito ng ito pong hardy planks. Ayan o. Ito po ang ilalagay dyan. Sa Wilcon po namin to nabili. Nasa 390 po yata yung isang haba. So ito po, tinapos lang ni Ray yung paglalagay ng lock. Ayan. Tsaka ito. Pwede na rin po niya yan i-install. So again, dito po sa may front extension, naka-spandrel, metal spandrel ceiling po tayo dito. Tapos yung magkabilang side is naka-polycarbonate. So ito naman po halos kompleto na ng tiles. Ito po yung sa garage, 40 by 40 po yan, sa Wilcon binili. Tapos andito yung ating mga semento tsaka adhesive. Etong mga tiles na to is dito po yan sa may ground floor. Yung taas okay naman na yon, na tiles na. So dito nga po pala is white na PVC panels ang ginamit. So ang gusto ng may-ari is para naka-curve. Ayan o. So masilya para ma-achieve yung ating curve, yung gusto ng may-ari. Tapos PVC panels ang ginamit. May paliwanag kung bakit may dugtong. Pwede naman po itong pahalang, kaso bukod po sa maraming masasayang, mas magastos. Kumbaga, nagdugtong na lang po dun sa part na yon. So, given naman talaga, kaso kasi syempre, sabihin na natin gagastos yung may-ari, kaso ang daming masasayang. Yun ang nakakapanghinayang, yung hindi mo na siya magagamit. So, dito nga po pala, habang ongoing po yung ating renovation, nagpakabit na rin ng mga AC para yung iba pong mga copper tube ma-hide. So, ito po yata is 2.5 po ata ito. So, dalawa ang cove light natin dito. Isa po dito sa living area, isa po dito sa TV area. Ayan. So, nilalagyan na lang po siya ng metal parings o wall angle pala yan para ma-achieve natin yung parang pa-curve. Tapos Sep, ang kulay nito, yung same sa kornisa. May kulay daw kasi ito. Ito. Hindi, ito lang. Hindi. O, yung siding lang. Ito lang. Ito lang. Oo. Ayan. So, meron tayong pin lights din na nakaabang na dyan. Wirings. Isang center light. So, yun din po yung sinasabi ko sa inyo, yung kagandahan ng paggamit ng PVC panels. Less na yan sa maintenance. Less na rin po yan sa pagmamasilya at pintura. Hindi na kailangan. So, konting punas lang okay na yan. So, malaki kasi natanggal na yung pinaka-kwarto dito. So, ito na po malawak na siya. So, dito, tinanggal po yung pinto tsaka yung bintana. Naglagay ng parang bar counter dito. Tapos dito po ata may ilalagay dito yata na parang ano rin, parang divider. Tapos ito po yung ating kitchen. Yung kitchen natin, dito yung stove, dito yung ating lababo. Ayan, tapos yung ilalim po is may semento yan, tapos itatiles din yan. Then, ang suggest din po talaga namin, pagdating sa kitchen area, paglalagyan ng cabinet, dapat po naka-tiles.
Instead na pintura naka-tiles, puti lang siya, 30 by 60. So, yan na po yung magiging sapin ng cabinet. Ayan. Naka-PVC panels tayo. Mayroon tayong exhaust fan dito. Meron din po tayong access panel. Ayan. So, pag nagkaroon po ng problema yung wirings, yung tubo, meron tayong pagsisilipan dyan. So, ito po dinagdag po namin sa aming renovation. Kaso, isa pa rin sa problema talaga dito sa unit nila, ma'am, is walang tubig. Yun talaga ang pinaka main concern, na kahit siguro matapos to lipatan, wala silang tubig. Yung prime water is wala daw contractor. Tapos dito sa labas, may request sila, ma'am, na parang dirty kitchen lang, parang maliit lang to na lababo dito. Para siguro pag meron silang mga barbecue dito sa may labas, meron na silang hugasan dito. So magandang idea rin yung ganon. So ito po naka-masilya na. Naka-slab tayo dito. Meron tayong tubo dito na mamasilyahan na lang po to, tinago. Ayan. Hindi na po natin yan sisementoan para pag nagkaroon po ng problema, madali lang natin tong mabuksan, ma-check. So ito bali, ito pong ating bar counter, siguro nasa 40 po siguro to. Yan. Tapos dito po sa pataas, sa second floor, yung matarik na hagdan, nalagyan na rin po siya ng tiles. Meron na rin cover yung ating hagdan, mamasilyahin na lang yan. Tapos sa ilalim po ng hagdan, meron tayong bathroom. So yun nga, dahil wala tayong water, medyo alanganin pa yung kilos namin dito. Pero ito po, lalagyan pa rin siya ng kisame dito. So baka po yung mga retaso, baka pwede pang magamit. Akyat po tayo dito sa second floor. Yung hagdan, matarik po talaga yan. Given naman yan kasi existing na siya. So, dito po sa second floor, halos yari na o okay na. Explain ko na lang po sa inyo. Dito po is meron tayong bathroom sa taas. So, ayun nga, dahil wala tayong tubig, hindi pa maituloy yan. So, naglagay na lang po ng parang sukalo dito para yung tubig hindi na po pupunta dito sa may kwarto. So, ito guys, isang master bedroom tapos walk-in closet po dito. Ayan, walk-in closet. So, gagawa tayo ng cabinet dito. So, naka-PVC panels. Tapos, yung kornisa natin, light beige po yan. Tapos, ito po, boysen to eh. Ilalagay ko na lang po sa vlog yung pangalan po ng pintura. Maganda siya. Walk-in closet, hindi pa nakakabit yung pinto. Dito po maglalagay pa tayo ng grills, ng maliit na grills. Ito yung master bedroom. Meron na rin po siyang AC. Ayan, ang ganda oh. So ito guys, naka-slab siya. Ganyan yung ginawa namin dito, naka-slab. Naglagay kami ng parang sukalo para yung tubig kulong na, hindi na siya aagos kung saan saan. Tapos meron tayong floor drain doon sa kabilang side. So yung ibang mga accessories wala pa. Ayan o, ganda ng ating kornisa. Maganda rin yung PVC panels natin dito. So ito po, huwag kayong mag-alala na lulutong daw yung PVC panels. Meron po siyang insulation. Meron din po siyang hydroplex o Shera board. Tapos pinatong natin yung PVC panels. So yan naman po is matibay, tatagal. So given din talaga na mainit. So, let's see. Sana magkaroon na ng water connection yung may-ari dito para naman matapos na namin to. Mahirap po kasi
Pag nagkaroon po ng problema dun sa mga tubo na nakabaon dyan, tapos hindi po gumapang yung tubig dahil wala kang gagapang. So baka po, pag naitayos na, tsaka po lumabas ang problema. Kaya mas maganda sana na while ongoing pa ang team dito, magkaroon na ng water connection. So ito guys, yung bathroom natin, wala na tong accent. Isang kulay lang po ito. Wall nila is parang gray na marble, tapos 30 by 60 po siya. Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo. So, bali dito sa unit ni Ma'am, parang naka 500 plus na kami sa materials. Hindi pa kasama yung mga toilet bowl, ibang accessories, yung kalan, yung lababo. Sila po ang bumili nun. Kaya siguro tumutong na rin po siguro ng 700 pagdating po sa mga materials. So ito po kahapon, pinuntahan ko to. Ayan, nilalatagan na rin po siya ng kornisa. Tapos continue na yung pagmamasilya. Asan si Bayaw? Natin po si Limel. Ah? So, ito yung ating cove ceiling dito. Tapos na siya. Then, nag-i-start na silang maglatag ng tiles. Yung ano dito, nalagyan yan ng nalagyan yan ng tape. Ito. Baka uminit yan. Tingin nga. Ay, ano yan? Siyempre, may yung tubo kasi. Okay. Para ma-hide yung tubo. So, naka-kornisa rin po tayo dito. So, ang kulang na lang talaga, tubig na lang. Kompleto na. So, wala rin naman tayo magagawa dahil actually, na-apply na yun. Kaso, wala pa talaga siyang contractor na magkakabit. Siguro dito isasuggest ko na kay ma'am na pasukatan na para makabitan na kung ano ma'am pinto ang gusto nila dito.